Breaking news, patuloy ang pangatlong pagpapatrolya ng US at Pilipinas sa West Philippine Sea. Nako, mga barko ng China hindi makapurma. Samantala, matagumpay naman ang pamamahagi ng Bureau of Fisheries ng subsidy oil sa mga mangingisdang Pilipino. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. Ang Pilipinas at Estados Unidos ay nagpapatuloy umano sa kanilang pangatlong pagpapatrolya na magkasama sa West Philippine Sea. Ito ay ginawa bilang tugon sa lumalaking aktibidad ng China sa lugar. Ang mga Joint Air Maritime Patrol na ito ay isang paraan ng dalawang bansa upang palakasin umano ang kanilang kooperasyon at ipakita ang kanilang commitment sa seguridad at rehiyon. Ayon pa nga dito, ang Armed Forces of the Philippines at ang US Indo-Pacific Command ay nagpapatuloy rin umano sa kanilang Joint Maritime Air Patrol sa West Philippine Sea. Ito ay inansyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ayon pa nga dito, ang MCA ay naging isang nakagawian aktibidad para sa parehong mga Pilipino at militar ng US pangpapatuloy mapahusay ang interoperability sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga maritime security at mga maritime domain awareness operation. Ayon umano sa atin Armed Forces of the Philippines, ang ikalawang MCA ng Maynila at Washington ay isinagawa noong nakaraang buwan, habang ang kauna-unahan naman Joint Patrol ay ginanap noong Nobyembre 2023. Ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang mga pagpapatrolya na ito ay naglalayong siguruhin na ang mga daanan sa dagat ay nananatiling bukas at ligtas para sa lahat ng mga bansa. At ayon pa nga dito, ang pagpapatrolya na ito ay tumutulong din umano na mapanatili ang kapayapaan at katiwasan sa rehiyon na nagpapakita umano ng komitment ng dalawang bansa sa seguridad at rehiyon. Ang mga joint na ito ay isang paraan para ipakita ng dalawang bansa ang kanilang malasakit at suporta sa isa't isa, lalo na sa harap ng mga hamon sa seguridad. At ayon pa nga dito, naglalayon din umano ito na nagbibigay rin ng oportunidad para sa mga sundalo ng dalawang bansa na magtrabaho na magkasama at matuto mula sa isa't isa na nagpapalakas ng kanilang ugnayan. At ayon pa dito, ito ay isang paraan para harapin ang anuman mga banta sa seguridad na maaring lumitaw, lalo na mula sa ibang mga bansa na maaring may interest sa West Philippine Sea. China lang naman umano ang may interest sa West Philippine Sea. Dahil dito gustong suluhin ng China ang yaman dagat na nakukuha sa West Philippine Sea. Pati pa naman ang teritoryo na pag-aari ng Pilipinas ay gusto pang sakupin ng China. Ang mga ganitong aktibidad ng China ay gustong unti-untiin ang mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Subalit ito ay nahalata kaagad ng ating mahal na Pangulo at hindi papayagan ang mga ganitong aktibidad ng China para suluhin ang mga yaman dagat na makukuha sa West Philippine Sea. Kahit nasa loob pa ng teritoryo ng Pilipinas ay inaangkinan ng China. At ayon pa nga umano, ang mga joint patrol na ito ay nagpapakita umano ng solidaridad sa pagitan ng dalawang bansa. Ito umano ay nagpapakita ng Pilipinas at Estados Unidos ay nagkakaisa sa kanilang mga pagsisikap at pangalagaan ang kalayaan sa paglalayag at seguridad sa rehiyon. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga joint patrol, ang dalawang bansa ay nagkakaroon ng oportunidad na magtrabaho na magkasama at palakasin ang kanilang ugnayan. Ito ay nagpapakita na sila ay may tiwala sa isa't isa, handang magtulungan sa kanilang mga mutual na interes. At ayon pa nga umano, ito rin umano ay isang paraan para ipakita ng dalawang bansa ang kanilang mutual na suporta sa isa't isa. Sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng mga ito, ang Pilipinas at Estados Unidos ay nagpapakita ng kanilang komitment at protektahan at suportahan ng isa't isa sa harap ng anumang mga hamon na maaaring lumitaw. At ayon pa nga umano rito, isa sa mga ginamit umano sa mga barko ng Philippine Navy sumama sa Joint Maritime Cooperative Activity ng MCA, ang BR Gregorio del Pilar ng Philippine Navy at EW Helicopter kasama ang US Gabriel Gayford ng United States Indo-Pacific Command. Kasama umanong naglayag ang dalawang barko at lumahok sa advanced planning at maritime communication operation sa loob ng kanluran bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Maynila. Ayon pa nga umano, ang MCA ay naging isang nakagawiang aktibidad para sa parehong mga Pilipino at militar ng US upang patuloy na mapahusay ang interoperability sa pamamagitan ng pagsasagawa ng maritime security at maritime domain awareness operation ayon sa atin ng Forces of the Philippines. At ayon naman umano
ang mga aksyon ng Beijing ay batay sa panggigiit nito sa soberanya halos buong South China Sea, kabilang ang karamihan sa West Philippine Sea. Ngunit isang internasyonal na tribunal ang desisyon noong 2016 at epektibong na binasura ito habang naghahari ng husto. Pabor ito sa Maynila. Kaya walang legal na batayan ang mga pag-aangkin ng China sa ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon pa nga umano sa ating mahal na Pangulo, mas lalo pa niya ngayon pagtutuunan ng pansin ang pagpapalakas ng seguridad sa West Philippine Sea para mapangalagaan umano ang ating mga mangingisdang Pilipino na nangingisda sa West Philippine Sea para hadlangan ang mga panghaharas ng mga barko ng China sa mga mangingisdang Pilipino. Sa iba pang mga balita, lamang nakaraang taon, pinaputukan ng China ng water cannon ang 2 barko ng Bureau of Fisheries na namamahagi ito ng subsidy oil sa ating mga mangingisdang Pilipino. Habang nabibigay ito, pinaputukan ng China ng mga barko nito ang barko ng Pilipinas. Lamang February 9, nagsagawa umano ng resupply mission ulit ang Bureau of Fisheries Aquatic Resources sa mga mangingisdang Pilipino sa lugar sa Iroquois, Rosa Reef sa West Philippine Sea gamit ang maritime vessel nitong BRP Datu Sanday. Ang kupunan umano ng Bureau of Fisheries Aquatic Resources ay naghahatid umano ng mga pagkain, gasolina at iba pang mga probisyon sa 16 na bangka pangisda ng mga Pilipino na nakadaong umano sa paligid ng bahura nito lamang Pebrero 5. Noon lamang mga nakaraang taon na mahagi din umano ang Bureau of Fisheries. Subalit hindi ito umano dahil binabantayan umano ng mga barko ng China ang mga mangingisdang Pilipino at ang barko umano ng Bureau of Fisheries. Tagan pa nga umano ng floating barrier ng China ang Bao de Masilok para hindi umano makadaan ang mga mangingisdang Pilipino. Subalit agara itong pinatanggal ng ating mahal na Pangulo dahil umano naglagay ito sa panganib sa mga mangingisdang Pilipino na nangingisda sa West Philippine Sea. Dahil ito hindi naman teritoryo ng China, bakit haharangan nila ng floating barrier? Ito ay sako pa umano ng bansang Pilipinas. Ayon pa nga umano, nakabantay umano ang isa sa mga sasakyang pangipapawid ng Bureau of Fisheries na nagbibigay ng air cover para sa BRP Datu Sanday ay hindi umano nakatanggap ng anuman hamon sa radyo sa panahon ng misyon. Kasama umano sa resupply run ang pamamahagi ng kabuuan 13 tonelada na diesel kasama ang gasolina para sa mga pambot na mga mangingisdang, gayon din ang mga gamot, tubig, inumin, mga merienda na handa naman kainin. Sa panahon ng misyon, sinabi ng Bureau of Fisheries na mayroon 8 mother boat sa lugar na may tinatayang kabuuang nahuli sa 12 na tulinada na lahat na mangingisda sa Iroquois Reef. Nang balita ito mga kababayan, hindi katulad mga nakaraang taon. Grabe ang aksyon ng China kahit namamahagi lang umano ng mga subsidy oil ang barko ng Pilipinas. Hinaharas umano ito ng mga barko ng China. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? Hanggang dito na lang po.